Sa silangang bahagi ng ilalim ng lupa, pinapalo ng mga demonyo ang mga nahihirapang kaluluwa habang naririnig nila ang mga ito sa mga pintuan. Ang pinuno ng lugar na si Ian ay bumati sa kanila. Siya ang responsable sa lahat ng mga multo sa kanyang nasasakupan, ngunit mayroon siyang malaking takot sa mga multo. Kitang-kita ito nang dumating si Lord White para mag-ulat ng isang bagay, at siya ay napatalon sa takot sa kanyang presensya. Nakiusap si Lord Black na mag-relax siya dahil kung natatakot siya sa kanyang mga nasasakupan, magiging napakahirap ng kanilang mga tungkulin. Dagdag pa, naniniwala siya na ang matandang Yama, na kanyang ama, ay nais na ipakita niya ang kaunting tibay. Ang kanyang mga salita ay medyo nakapakalma sa kanya habang sinisikap niyang ipaliwanag ang kanyang mga alalahanin na nagsasabing isa siya sa mga hari sa ilalim ng lupa. Muli siyang pinanabikan ni Lord Black ng ialok niya na dalhin siya sa paligid upang maranasan niya ang tunay na takot. Pinapagana ng pinuno ng mga demonyo ang kanyang grupo upang mapabilib ang bagong Yama na mag-inspeksyon sa lugar. Nagsisigaw sila ng sabay-sabay, ngunit si Yen ay nakatingin lang na hindi naapektuhan sa kanilang palabas. Sa silangang bahagi ng underworld, may mga demonyo na pinaparusahan ang mga tormented souls habang naririnig nila ang mga ito sa mga pintuan. Tinatanggap sila ng pinuno ng lugar si Yan. Siya ang responsable sa lahat ng mga multo sa kanyang nasasakupan, pero may malaking takot siya sa mga multo. Kitang-kita ito nang dumating si Lord White upang mag-ulat, at siya ay natatakot sa presensya nito. Nakiusap si Lord Black na mag-relax siya dahil kung natatakot siya sa kanyang mga tauhan, magiging mahirap ang kanilang mga tungkulin. Naniniwala rin siya na gusto ng kanyang ama na si Yama na ipakita niya ang tapang. Ang mga salita niya ay medyo nagpakalma sa kanya habang sinusubukan niyang isipin na isa siya sa mga hari sa underworld. Muli siyang natatakot ni Lord Black nang mag-alok ito na dalhin siya sa paligid upang maranasan ang tunay na takot. Pinapasigla ng pinuno ng demonyo ang kanyang grupo upang maipakita ang kanilang galing sa bagong Yama na susuri sa lugar. Sabay-sabay silang sumisigaw pero si Yen ay nakatingin lamang, hindi na apektuhan sa kanilang palabas. Sinamahan ng head demon ang kanyang boss sa paligid, ipinapakita sa kanya ang iba't ibang paraan ng pagpaparusa sa mga makasalanan. Pinapanood niya ito na nababahala sa kanyang nakikita habang ipinapaliwanag ng demonyo ang mga proseso ng may pagmamalaki. Sa dulo ng tour, binigyan siya ng mga manggagawa ng alaala. Pagkatapos makita ito, magalang niyang tinanggihan ang alok at nahimatay sa tabi nito. Habang siya ay wala sa katinuan, nagkaroon siya ng bisyon ng kanyang ama na nagsasabi sa kanya na sa kabila ng kanyang mga takot, siya lamang ang karapat-dapat na humalili sa kanya, kaya dapat siyang magkaroon ng kumpiyansa. Nagising siya sa kanyang silid at sinabi ni Lord White na kailangan niyang lumabas sa main hall kaagad. Magkakaroon siya ng kanyang unang diplomatic conference kay Dumon, ang pinuno ng kanlurang bahagi. Pumasok si Dumon na parang archetype devil pero may halong vibes ng organized crime boss. Ang kanyang nakakatakot na hitsura ay nagdulot kay Yen na umatras, natatakot, habang siya ay sumisigaw ng malakas. Pinaalala ni Lord White sa kanya na bigyang pansin ang kanyang social etiquette. Tinukso siya ng dyablo dahil narinig niyang nahimatay siya dahil sa kanyang mga tauhan na nagdulot ng pagkaantala sa kanilang pagpupulong. Dali-dali siyang tumakbo patungo kay Yen at sinubukang makiramay sa kanya dahil sa kanilang trabaho ay nakakatakot, kaya alam niya na hindi ito angkop para sa isang maliit na batang tulad niya. Nagmungkahi siya na magtulungan sila at kumuha ng magandang lupa sa human world. Pagkatapos ay sinagot niya ito sa pamamagitan ng pagpalakol ng kanyang kamay mula sa balikat niya. Napaatras siyan, naguguluhan. Habang siya ay naglalakad palayo, inamin niya ang kanyang pagiging mahiyain, ngunit binalaan siya na alam niya ang kanyang mga tungkulin, nakasali ang balanse ng tatlong realms nang hindi sila nagkakasalungatan. Ganito ang mandato para kay Ian. Tumalikod siya sa kanya na may matigas na tingin at sinabi sa kanya na batay sa kanyang mga salita. Ayaw niya nang mag-usap pa sa kanya. Tinawag niya si Captain Cow at Commander Horse para dalhin sila palabas. Nainis si Harkin sa kawalang galang sa kanyang boss, pero pinigilan siya ni Dumon at inutusan silang umalis muna. Bago siya pumasok sa kanyang karwahe, lumingon siya, excited para sa susunod na pagpupulong kay Yen. Sa kanilang daan pabalik, tinanong ni Araken si Dumon kung bakit niya pinigilan siyang kumilos. Nilait siya ng kanlurang pinuno bago ipinakita na tumitingin si Yen sa kanya at nakatingin kay Archeon. Nang tinanggihan niya ang kanilang alok, nakita ni Dewan na kung kumilos sila ng pabigla, mapapahamak sila. Nagtataka siyang nakangiti habang tinitingnan ang nakababatang si Ian na may ganitong diplomatic maturity. Sinabi ng demonyo na huwag siyang maliitin. Sa kanyang hindi pagkakaalam, takot si Ian sa buong oras at nakatingin kay Arakin dahil natatakot siya kay Dumon. Habang siya ay umamin, pinakalma siya ni Lord White sa pamamagitan ng pag-ihip sa kanya. Masaya lang siya na natapos na ang trabaho ng araw, ngayon maaari na siyang magpaka-relax at maglaro.
Pinahina ni Lord Black ang kanyang mga plano. Una, pinasuot siya ng school uniform bago ipaliwanag na ayon sa plano ng kanyang ama, kailangan niyang pumunta sa human world upang sanayin ang kanyang tapang. Nagsimula siyang magreklamo dahil sa tingin niya ay nakakainis ang human world. Nag-alok siya na ayusin ang mas masahol na karanasan sa ika-80. Palapag sa cellar. Nagbago ang kanyang isip at ipinadala siya sa isang paaralan kung saan binigyan siya ng kanyang pagpapakilala sa klase. Pero nakita niya ang isang multo na nakalutang sa ibabaw ng isa sa mga estudyante na may takot na hitsura. Nagsisimula na siyang maunawaan kung ano ang ibig nilang sabihin sa pagsasanay ng kanyang tapang. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Ian ang batang babae na may kasamang multo. Napansin siya ng ilang estudyante sa kanyang klase, pero sinabi niya sa kanila na nag-asunbate siya. Nahihirapan silang maniwala dahil nasa ilalim siya ng puno at sinabi nilang nakita nilang sinusundan siya si Zhuang. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili dahil hindi nila nakikita ang multo. Binalaan siya ng mga batang babae na huwag masyadong lumapit sa kanya dahil ang best friend ni Zhuang ay namatay kamakailan at napansin ng mga tao na nagiging kakaiba siya. Nagtatawanan sila, sinasabi na baka magkapareho siya ng kapalaran at nagsimulang tumawa dahil hindi sila naniniwala sa supernatural. Batay sa impormasyong yon, nahihinalaan ni Ian na ang espiritu na sumusunod sa batang babae ay ang kanyang yumaong kaibigan. Nagtawag siya kay Lord Black upang ipaalam ang tungkol sa sitwasyon ng multo. Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit siya ipinadala roon. Nawala ang tawag ng kunin ng guro ang kanyang telepono. Nang gabing iyon, patuloy niyang sinusundan si Zhuang sa paaralan at ginamit ang kanyang soul capture chain upang hawakan ang multo. Habang hawak niya ang espiritu, narinig ni Zhuang ang gulo at lumapit gamit ang ilaw ng kanyang telepono. Nakita niyang nasa kakaibang posisyon si Ian. Hindi niya makita ang multo, kaya kinuhanan siya ng litrato ng batang babae at tumakbo palayo. Tinakbo ni Ian siya upang tanggalin ito, kahit na habang may isang entity na nanonood sa kanila mula sa labas, huminto siya sa tuktok ng mga hagdang bato at nagsimulang tumawa dahil naalala niya ang oras na ginugol niya kasama ang kanyang yumaong kaibigan. Matigas si Zhuang na ang kanyang kaibigan ay hindi kailanman tatapos ng kanyang sarili. Naniniwala siya na may nagtap sa kanya, kaya pupunta siya sa rooftop upang hanapin ang katotohanan. Naapektuhan si Ian sa kanyang paninindigan, ngunit nais niyang malaman kung tinanggal na ba niya ang litrato. Dumating sila sa rooftop at si Ian ay mas natatakot kaysa sa tao habang si Zhuang ay papalapit sa gilid ng gusali. Isang espiritu ang lumabas, nagdulot kay Ian na umatras, na nagpasubo sa kanya sa proseso. Tumalikod si Zhuang upang tingnan siya habang isang grupo ng mga espiritu ay bumuhos at hinawakan siya sa buhok, hinihila siya patungo sa gilid. Hindi niya sila makita pero nararamdaman ang kanilang hatak. Si Ian ay natigilan sa takot hanggang sa lumabas ang aparisyon ng kanyang kaibigan para iligtas siya, pero nahuli rin siya. Ang pinuno ng silangang bahagi ng underworld ay tumanggi sa ideya ng pagkahihiya, kaya't siya ay nagseryoso at ginamit ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtawag sa mga sundalo ni Ergo. Agad, silang nahuli ang mga ligaw na espiritu. Nagbigay ng update si Kapitan Kao tungkol sa sitwasyon. Nilapitan niya ang mabait na espiritu at pinasalamatan siya sa pagbalik sa kanya sa ayos at sa pag-save sa kanyang kaibigan. Sa kanyang natapos na misyon, ipinadala niyan ang espiritu sa kabilang panig na nagdulot ng pagkawala ng litrato na kinuha ni Zhuang mula sa kanyang telepono. Ipinakita na si Archeon ang entidad na nanood sa buong oras. Siya ay ngumiti matapos makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Pagkatapos ng insidente, bumalik siya sa HQ upang maghanda para sa isa pang misyon. Naalala niya ang kanyang kabataan noong siya ay matapang at nagdulot ng kaguluhan sa lugar ng trabaho. Isang araw, dumating si Sun sa fortress at humiling ng aklat ng buhay at kamatayan. Napansin niya ang isang presensya sa likod ng pinto, kaya't inatake niya ang target, pero huminto si Sun nang mapagtanto niyang isang maliit na bata lang ito. Ang buong karanasan ay nagtamo sa kanya ng trauma na naging dahilan upang umiyak siya sa mga bisig ni Lord Black. Ibinigay lang ng kanyang ama ang aklat at humiling na iwanan si Son ang kanyang anak. Ngayon na siya ay mas matanda na, ang kanyang galit kay Son ay nananatiling matatag habang siya ay nagsasanay sa pagbaril gamit ang isang cardboard cutout niya bilang target. Nagtataka siya kung kaya niyang patumbahin si Son gamit ang isang human weapon, pero sinabi ni Lord Black na siya ay halos hindi apektado ng mga ganitong atake. Nadismaya siya nang malaman na kailangan niyang makipag-ugnayan kay Son sa kanyang susunod na paglalakbay sa human world. Sa susunod na araw, nakipagkita si Ian kay Tsan, na mukhang tao sa iba, pero siya ay nakikita pa rin sa kanyang ibang dimensyon na anyo, na nagdudulot ng mga naitago niyang trauma mula sa kanyang masamang reaksyon. Nagtanong siya kung nagkita na sila noon, sinabi lang niyang lumayo siya.
Habang siya ay nagtatago sa likod ng puno, nagpatuloy si Tian at siya ay sumunod. Dumating sila sa isang talon at habang siya ay humahanga dito, itinapon siya ni Tian patungo dito at sinundan siya upang hulihin siya. Habang pumapasok sila sa isang lihim na pasukan, ang Monkey King ay kaswal sa sitwasyon na nagdulot ng kanilang pagtatalo. Ninterpekto sila nang dumating ang estratehista ni Sun na mukhang zombie. Ipinaliwanag ng Monkey King na 2,000 taon na ang nakalipas. Siya ay nagdulot ng kaguluhan sa underworld at isinulat muli ang aklat ng buhay at kamatayan upang pahabain ang buhay ng kanyang mga tauhan ng 1,000 taon. At ang estratehista ang natitirang isa dahil siya ay aksidenteng naging immortal at naging halimaw sa nakaraang ilang taon. Nais ni Sun na palayain siya mula sa kanyang miserable na buhay. Nakilala ng estratehista ang kanyang boss at nagkomento na siya ay nagprotekta sa kanyang IQ sa napakatagal na panahon na ang mga labi ng mga salarin ay sapat na ebidensya. Humingi ng paumanhin si Sun sa lahat ng pinagdaraanan nito at inalis ang kanyang magic pole, handa na iligtas siya. Napansin ng estratehista ang bahagyang agresibong vibes at inisip na ang tao sa harap niya ay isang impostor, kaya't siya ay pumasok sa kanyang anyong halimaw at inatake ang kanyang boss. Matapos ang maikling laban, pinatigil ni Ian ang kanilang parehong pagdurusa sa pamamagitan ng pagbaril kay Sun gamit ang isang spirit-imbued machine gun na nagpalaya sa kaluluwa ng estratehista. Habang siya ay nagbubuhol dito, humiling si Sun ng kaluluwa at pinasalamatan siya sa tulong. Ibinigay niya ito sa kanya, at habang naglalakad silang magkasama, nawala ang takot ni Ian. Matapos ang oras na kasama siya, nakita niya na hindi siya masama. Makalipas ang ilang panahon, nakipagkita si Ian at si Lord Black kay Bethel, na pinakamalakas sa mga anghel. Ikinuwento niya ang kwento kung paano nasira si Archie ni Dumon na nagdulot ng isang rebelyon, ngunit siya ay natalo at naipit sa impyerno. Ang miasma mula sa underworld ay unti-unting kumain sa kanyang mga pakpak, na naging dahilan upang siya ay maging fallen angel. Ikinuwento lang niya ang kwento upang ipagmalaki ang kanyang sarili dahil siya ang isa na natalo kay Archon. Dumating sila sa kanilang destinasyon na nakatakip bilang isang istasyon ng tren. Inihatid sila ng anghel pababa na ipinaliwanag na ito ang pasilidad na ginagamit nila upang ikulong ang demonyo. Ngunit kung gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang alisin ang nilalang, maaari itong makaapekto sa human world. Kaya't nais nilang hilingin kay Ian na ikulong ang mga espiritu ng demonyo. Habang nakatayo sila sa harap ng higanting demonyo dragon, nagkomento si Bethel na mahirap talunin ito. Mayroon silang mga magic seals upang palakasin ang mga kadena. Nagising ito sa kanilang presensya, na nagdulot ng takot kay Ian, dahilan upang siya ay mawalan ng ulirat habang pinapaalalahanan siya ng anghel kung gaano ito kaligtas. Madali nitong nabasag ang mga pagkakahuli at umuungal sa kanila. Nagising si Ian pero mas takot siya. Inutusan ni Bethel ang mga gwardya na umatake. Inilir nila ito sa isang tunel at sa isang abandonadong isla sa labas ng mga hangganan ng lungsod. Pinanood ni Ian, Lord Black, at Bethel mula sa helicopter habang pinapatay ng nilalang ang mga gwardya na parang madali lang. Nagagalak ang anghel na makaharap ito muli at pagkatapos ay nag-transform. Bago umatake gamit ang isang kahanga-hangang dalaw, maayos ang laban sa una hanggang siya ay napaatras sa lupa. Habang ang dragon ay malapit nang tapusin siya, binuksan ni Lord Black ang isang kahon na nagbibigay kay Ian ng kakayahang tawagin ang kabayo ng commander gamit ang isang espesyal na shield. Dumating ang commander sa tamang oras at humadlang sa atake. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Ian na hijack ang helicopter, na ginamit niya upang talunin ang dragon gamit ang isang ballistic showcase. Lumabas siya mula sa apoy na hawak ang dragon na lumiit dahil sa pagkatalo. Nagpatuloy ang mga pangyayari kay Dumon, ang pinuno ng kanlurang bahagi ng underworld, na nagpapahinga sa kanyang trono at uminom. Ipinahayag niya kay Archon na ang kanyang dragon, zombie, ay natalo ni Ian. Nagulat ang fallen angel dahil gusto niyang malaman kung paano nakuha ng kanyang boss ang impormasyong ito. Ibinunyag ng ruler na mayroon siyang higit sa isang espiya sa Heavenly Realm, ngunit nahihirapan pa rin si Archon na maniwala na ang napakaliit na batang babae ay kayang talunin ang kanyang dragon. Nakikita lang ito ni Dumon bilang karagdagang patunay na may higit pang kay Ian kaysa sa nakikita sa panlabas, at ang kanyang hinala tungkol sa pagiging mahirap hawakan nito ay totoo. Ang komento na ito ay nagalit kay Archon habang siya ay nangangako na siya mismo ang wawasak sa kanya. Sa human world, nagpakita si Ian bilang nurse upang lutasin ang isang paranormal na kaso sa isang ospital. Isang security guard sa health center ang namatay sa kakaibang pagkakataon at hindi rin nakuhanan ng mga kamera ang nangyari. Siya ay tinawag upang tumulong sa isa sa mga surgeon at nakaramdam ng pagkahilo dahil sa marahas na kalikasan ng trabaho.
Ang ilan sa mga totoong nurse sa duty ay natatakot din si Xiao Guai ay kasama niya upang tiyakin na maayos si Ian dahil siya na ngayon ang tagapangalaga ni Ian. Matapos iligtas ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigang buhay, humanga si Ian sa kanya, kaya't ginawad ng ruler ang kanyang espiritu at itinalaga siyang bodyguard. Mayroon siyang mga katangian upang maging mahusay na bodyguard dahil siya ay tapat at matapang. Siya rin ay may kakayahang maging napakatumpak na tagabaril. Nakatagpo ang isip ni Ian nang tawagin siya ng Sir John upang tulungan. Siya dahil ang iba pang mga nurse ay masyadong natatakot para sa kanyang gusto. Na-offend siya sa paraan ng kanyang pagtawag sa kanya at inatake siya. Pagkatapos ay natulog siya sa trabaho at nagising na groggy habang naglalakad sa mga koridor. Naambush siya ng isang skeleton specter. Hindi lumitaw si Xiaogi sa kanyang unang sigaw kaya't siya ay sumigaw muli habang papalapit ang multo. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng kanyang bodyguard na nagbaril ng isang bala sa umaatake mula sa likod. Bahagya siyang pinagsabihan dahil sa pag-reply ng huli. Sinimulan nilang suriin at napagpasyahan ni Ian na ito ay necromancy mula sa kanlurang bahagi ng underworld. Sa karagdagang pagtingin sa sitwasyon, natagpuan nila na ang mga buto ay mula sa morgue na nangangahulugang mayroong Morlock clockwork. Dumating na ang iba, naghanda si Xiao Guai, umaasang haharapin ang mga panganib kasama ang kanyang boss, ngunit sa kanyang sorpresa, tumakbo si Ian palayo sa takot. Nagpunta sila sa mga itaas na palapag kung saan huminto si Xiao Guai at nagbaril ng ilang bala na nagpatumba sa kanilang mga humahabol. Napansin ng bodyguard na hindi sila masyadong malakas at idinagdag ng ruler na dahil nakuhanan sila ng kamera, nangangahulugan ito na sila ay pinamamahalaan ng mahika. Lumakad si Archeon habang sinasabi ang pahayag. Inutusan iyan si Xiaogi na magpaliban ng sandali dahil lalabanin niya siya ng mag-isa. Nag-activate si Archeon ng kanyang kapangyarihan, nag-transform sa kanyang anyong madilim na anghel. Si Ian ay nagbago ng anyo at nagbihis sa kanyang kasuotan mula sa ilalim ng lupa at nakaupo roon na takot. Kinuha niya ang mga kumpol ng kanyang buhok para gumawa ng mga kopya ng sarili na nagbigay sa kanya ng kaunting oras para makawala kay Archeon. Pero madaling sinira ng Dark Angel ang mga kopya. Isang sniper shot mula kay Xiao Guai ang huminto kay Archeon sa oras na abutin na niya ang tunay na Ian. Pumutok ulit siya at sinubukan ni Archeon na harangan ito gamit ang magic pero tumagos ito at tumama sa kanya kaya napilitang umatras si Magay. Nawalan ng malay si Ian dahil sa takot na halos natapos na siya. Samantala, nakabalik si Archeon sa ilalim ng lupa para magpagaling at tinawanan siya ni Dumon dahil nasaktan siya sa isang human weapon. Nakakaintriga ito sa kanya. Sa ibang lugar, may isang pentagram na may lumulutang na tor na sumisipsip ng ilang kaluluwa. Si Yang ay bumalik sa ilalim ng lupa. Pero medyo nag-aalala si Lord Black na baka may nagawa siyang mali dahil ang kanyang boss ay naging malayo. Nainis siya sa pag-isip kung gaano siya kaklingi nung bata pa si Ian kumpara sa ngayon. Para makabawi sa kanyang nagawa, nag-book siya ng bakasyon para sa kanya at ininterrupt siya. Ipinapakita kay Xiaogi ang weapons room para ipahayag ang kanyang magandang ginawa. Nag-excite si Ian nung marinig niya ang surprise getaway, pero mabilis itong nagbago nang ibinulgar niya na ito ay isang thrilling adventure sa isang abandonadong mansion. Tinamaan siya ni Ian gamit ang isa sa mga armas sa silid at umalis kasama ang kanyang bodyguard. Pagkatapos, dumating sila sa haunted house kasama ang kanilang tour group. Ang iba sa grupo ay sigurado na walang mga multo at may plano na kung ano ang gagawin pagkatapos ng masayang karanasan. Dumating ang gabi at may hawak na bantay si Xiao Guai. Isang miyembro ng grupo ang nagdesisyong maglakad-lakad sa paligid at inambush ng isa sa mga skeleton spirit. Nang lumingon siya, mabilis na pumasok si Xiao Guai at sinaktan ito. Hindi nakikita ng babae ang panganib, kaya ipinaliwanag ng bodyguard ang kanyang presensya para magmukhang normal ang sitwasyon. Samantala, si Ian ay tumatakbo na takot dahil sinusundan siya ng maraming espiritu. Nalaman na ito ay isang plano para ilayo sila mula sa mga tao. Ngayon naligtas na sila sa isang distansya, tinawag niya si Xiao Guai na agad na lumitaw sa likod niya at humarap sa horde. Tinali nila ang mga ito pero sinadyang iwan ang isa. Nakatakot ito kay Yang, kaya nawalan siya ng malay. Dinala siya nito sa balikat at inihatid sila sa nag-utos sa kanila. Sinugod ni Xiao Guai ang salarin at nahuli ito. Nalaman na isa siya sa mga tagasunod ni Archeon. Nagreklamo ang lalaki sa sobrang tindi ng pagkakasuntok sa kanya. Sininop nila ito para malaman kung ano ang nais ng kanyang superior sa teritoryo. Nagdesisyon ang lalaki na tapusin na lang ang lahat kaysa magtaksil. Tinakpan ng bodyguard si Ian mula sa pagsabog. Ang tanging clue na mayroon sila ay iniutos niya sa espiritu na dalhin si Ian sa likuran. Kaya pumunta sila roon at nagulat sa kanilang nakita. Nakita nila ang isang bunton ng mga turista na nagkaroon ng masamang kapalaran habang ang kanilang mga kaluluwa ay sinisipsip.
Nakilala ni Ian ito bilang isang gate na ginawa ni Dumont at ipinaliwanag na ang Magic Circle ay limitado sa bilang ng mga kaluluwang pwedeng dumaan sa isang pagkakataon. Pero sa pamamagitan ng paggamit ng magic instrument, maaari silang kolektahin at dalhin ang instrument bilang isa. Napansin niya na isa sa mga Diyos ay maaaring nawala ang kanilang magic instrument sa Heavenly Realm. Sa lahat ng ito, makikita silang dalawa na naglalakad patungo sa kanilang destinasyon. Kinuha niya ang instrument at umalis patungo kay Lord Lay, na siyang tamang may-ari. Kailangan iyan ng tulong ng isang tao para ilabas ang mga natrap na kaluluwa isa-isa mula sa Tor. Ang pinakamainam na paraan para gawin ito ay bisitahin ang Wongchuan Bridge, na naghihiwalay sa ilalim ng lupa at sa mortal na mundo. Pinacarry siya ni Xiaogi dahil natatakot siya. Umabot sila sa Teya Palace, kung saan ibinigay nila ang Tor kay Jiang, na nangangakong ibabalik ito kay Lord Li pagkatapos niyang ilabas ang mga espiritu na trapado sa loob. May request din si Jiang para kayin, may tao siyang gustong ipabalik sa kanya. Tinanggap nila ang misyon at pumunta sa Peach Blossom Village, na isang lugar sa labas ng Three Realms. Kinakailangan ang tiyak na antas ng kapangyarihan ng magic para makarating. Ang mga espiritu sa lugar na ito, kapag namatay ang mga tao, ang mga may mataas na kapangyarihang magic ay nagiging ibang anyo. Ang mga tao sa nayon ay nananatiling nasa kanilang anyo at namumuhay na parang normal. Gayunpaman, ang lugar ay kasalukuyang abandonado at walang tao. Nagsuspek si Ian na lahat ay wala sa bakasyon, pero ang taong hinahanap nila ay karaniwang pumupunta sa lugar na ito dahil kilala itong mapayapa. Itinuro ni Xiaoguai na, batay sa sitwasyon, hindi katulad ng sinasabi ng mga bulong-bulungan ang lugar. Inatake sila ng masasamang espiritu at pinapaputok ng bodyguard ang mga umaatake sa kanila. Habang nagre-reload siya, kinuha niyang ang magazine at itinapon ito na nagdulot ng kalituhan kay Xiaoguai. Si Ian ay nagsimula ng umiyak. Nagpakita ito ng kanilang target, si General Zhang, na pinabagsak ang horde sa isang sabupaan. Matapos niyang tapusin ang natitirang mga ito, ang mga residenteng kaluluwa ay nawasak, na nagbigay daan sa kanilang pagiging halimaw, kaya ang kanyang pagbabalik para iligtas sila mula sa pagdurusa ay ang kaunti niyang magagawa, dahil sa magandang panahon na ginugol niya roon. Huminto siya upang ipaalam na nararamdaman pa rin niya ang isang bagay, at umalis sila kasama upang alamin ang dahilan ng trahedyang ito. Nakilala niya ito bilang isa sa mga demonyo mula sa kanluran, kaya hiniling niya kay Xiaoguai na itali ito at ipadala pabalik sa kanilang Yi para sa karagdagang pagsisiyasat. Nakikiusap siya kay Zong na sumama sa kanila pabalik sa ilalim ng lupa. Tumatawa siya at naglalakad kasama nila. Pagkatapos, siyan ay nagpapahinga habang naglalaro ng video game. Masaya siya na tahimik ang mga nangyayari kamakailan. Nag-aalala si Xiaoguai tungkol sa mga tao na nakilala nila sa Abandoned Mansion Adventure. Kahit na nasolusyonan nila ang Fallen Angel at naprotektahan ang mga ito, naniniwala siya na baka may gawin si Arikin sa mga tao. Bilang ganti, nakikita niya ang punto ni Xiaoguai at iniisip na magandang pagkakataon ito para siya ay makapunta kay Son. Inuutusan niya ang kanyang bodyguard na pumunta sa human world para protektahan ang mga tao, habang siya ay pupunta kay Monkey King para mag-train. Nag-power up siya na parang karakter mula sa Dragon Ball. Matapos ang ilang oras, nagtipon-tipon ang mga tao sa bahay ni Ling Chan, habang sinasabi niya sa kanila ang tungkol sa mga espiritu na kaya niyang makita mula nang maglakbay sila. Biglang nahinto ang kanilang usapan nang pumasok ang mga demonyo sa bintana ng apartment. Pinapana ni Xiaogi ang mga ito, ngunit sinasabi sa kanila na bumangon dahil alam niyang nagkukunwaring patay sila. Gusto niyang malaman ang dahilan ng kanilang atake, ngunit bago makapagsalita, pumasok ang lider ng grupo na si Bale at sinaktan siya. Ipinahayag ni Bale na siya ang nagbigay ng sumpa sa mansyon para ang sinumang pumasok ay magkaroon ng kakayahang makakita ng mga espiritu. Ito ay para makuha niya ang mga elevated souls. Dumating siya para kolektahin ang mga nakatakas. Ipinakita na siyan ay nagkukunwaring tao, at habang nawawala ang magic dahil sa kanyang takot, tumakbo si Bale upang tapusin siya. Nang malaman na nagkukunwari ring tao sina Son at General Lee, hinaharangan ng Monkey King ang atake, na nagulat kay Bale. Samantala, ang mga totoong tao ay ipinadala sa isang all-inclusive trip sa Hawaii para mailayo sila sa panganib. Sa apartment, nag-power up si Bale, tiwala na kayang-kaya niya silang lahat, ngunit natamaan siya ng matindi at nahuli ng grupo. Nais ni Ian na palayain siya sa pagkakataong ito dahil hindi niya alam ang buong sitwasyon. Humihiling lang siya na alisin niya ang sumpa kay Ling Chin at sa iba pa, kundi hindi siya makakaalis. Tumawa si Bale ng malakas na naglagay sa kanila sa bantay. Hindi siya makapaniwala na nahuli ang isang demonyo sa kanyang antas. Sinubukan niyang maging matigas at tumanggi, ngunit sa susunod na sandali, makikita siyang bumalik sa headquarters na tila talunan.
Nagtataka ang general kung okay lang na hayaan siyang umalis ng ganoon. Sa tingin niya, ayos lang dahil hindi naman siya nakatulong ng marami. Ayaw ni Ling Chin na alisin ang sumpa. Gusto ng babae na gamitin ang kakayahan para mangalap ng impormasyon sa human world. Nagpasya si Ian na bigyan siya ng pistol at health token para sa kanyang proteksyon. Sinabi ng ruler sa kanya na may darating na tao para ayusin ang mga bagay at tawagan siya kung may mangyari. Umalis sila at excited si Ling Chin na bahagi siya ng grupo. Habang pauwi, ibinunyag ng general na isang esili ang kumuha ng kanyang magic instrument, pinalitan ito ng pekeng. Naniniwala siya na kung mahuhuli nila ang SCA, makakakuha sila ng maraming impormasyon sa pamamagitan ng interogasyon. Habang nag-iisip kung promising ang kanilang lead, may isang pusa na nakaupo sa harap ng nakakadena na pinto, na tila gustong makapasok. Nagpatuloy ang kwento habang ginagabayan ni Ling Chin si Yan at si Aogi papunta sa lock store dahil ang model ng pagoda na hinanap niya ay katulad ng nakita niya sa harapan ng tindahan. Ang kanyang mga hinala ay lalong tumibay nang malaman na ang pagoda ay ninakaw at ang may-ari nito ay namatay 1 linggo na ang nakalipas. Ang tanging ebidensya mula sa eksena ay nagpapakita na siya ay namatay dahil sa matalim na bagay. Pagkatapos ng lahat ng ito, nakakaramdam si Ian na kakaiba ang sitwasyon at kailangan nilang imbestigahan ang lock shop. Ngunit na-distracted sila ng pusa ng may-ari ng tindahan na kinakagat ang sapatos ni Ian. Pagkarinig nito, kinuha niya ang pusa para ipakita ang pakikiramay na nawala ang may-ari nito, ngunit binigyan siya ng pusa ng scratches sa mukha. Tumalo ng pusa at naglilinis ng sarili habang hinahawakan ni Xiaogi si Ian para hindi ito matake. Sa wakas, kumalma siya at inutusan ang kanyang subordinate na sirain ang padlock habang sumasabok sila sa lumang paraan. Nagpatuloy sila sa loob ng tindahan at inutusan iyan ang lahat na maghiwalay para makahanap ng palatandaan. Ngunit bago sila makapaghiwalay, tumalon ang pusa sa harap at ginabayan sila sa isang mesa. Sinubukan ni Ian na kunin ito muli, ngunit nakuha niya ang parehong sagot. Habang siya ay bumabangon, ibinunyag niya na maraming itim na pusa ang nakakaramdam ng mga espiritu. Gumamit si Ian ng tablet na may espesyal na software na ginawa ng Lai. Ipinapakita ng tablet na hindi pa namatay ang may-ari ng tindahan, pero narinig siya ng isang puwersa mula sa labas ng mortal na mundo. Kahit na hindi pa natanggap ng ilalim ng lupa ang impormasyon na ito, sigurado si Ian na ang pusa ay nandyan para sa ibang dahilan. Sa bagong kaalaman na ito, inactivate ni Ian ang kanyang mga kapangyarihan para mas maayos na mag-imbestiga. Sinusuri niya ang lugar at napansin ang marka ng espiritual na espada na ginawa ng isang sandata mula sa celestial na mundo. Agad, silang pumunta upang makipagkita kay King Lei para ipaliwanag ang kanilang mga natuklasan. Naniniwala siyang isa sa mga gwardiya niya ay nagpalit ng pagoda 1 buwan na ang nakalipas. Pumunta ang may sala sa mortal na mundo para makahanap ng modelo na may espiritual na kalikasan para sa pagpapalit. Gayunpaman, 1 linggo na ang nakalipas nang makita ang tunay na pagoda na nagpalosot sa plano. Sa takot, bumalik siya sa mortal na mundo para tapusin ang kanyang mga natapos, pero hindi siya nag-isip na maaaring nakatali ang kanyang biktima sa kanilang sining. Nanatili ang espiritu sa opisina, kaya bumalik siya para tapusin ito, pero hindi niya alam na may matalinong pusa na nakasaksi sa lahat. Pagkatapos, lumapit siya sa nagkasala na gwardiya at humiling siyang umamin dahil iniwan niya ang kanyang aroma sa eksena na kayang subaybayan ng pusa. Matapos mahuli, sinubukan niyang tumakas pero nahuli siya at sinubukan pa niyang tapusin ang sarili, pero pinigilan ni Ian ito sa pamamagitan ng paghagis ng pagoda ni Lee sa kanyang ulo. Habang kinukuha ng hari ang kanyang artepakto na puno ng laway, humihiling si Ian na dalhin ang may sala sa ilalim ng lupa para sa interogasyon. Sinita siya ni Commander Xian at sinabi na hindi ito saklaw ni Ian, kaya dapat itong ipasa sa kanya. Itinuro niya na ang alitan ay nagsimula sa ilalim ng lupa, kaya mas mainam na sila ang humawak sa sitwasyon. Nagkaroon ito ng matinding titigan na pinutol ng hari, na nagpapaalala sa kanila na nagtatrabaho sila para sa parehong boss, kaya humihiling siya sa commander na hayaang makaalpas ang issue na ito. Habang umaalis, nagtataka ang isa sa kanyang mga tauhan kung bakit siya huminto, at itinuro niya na ang galit na kapatid ng hari ay naghahanap ng away. Hindi masyadong nababahala ang commander sa pagpapabaya dito, dahil mayroon siyang mga hakbang upang bantayan ang ilalim ng lupa. Samantala, sabi ni Ian, ipinahayag niya ang kanyang hinala na mayroon silang traidor sa kanilang gitna. Batay sa paraan ng biglang pagdating ng commander, kasama ang kanyang sundalo, nangangahulugan ito na alam niya ang tungkol sa kaso at sa mga galaw ni Ian. Habang pinag-uusapan nila ito, may isang tao na nakatayo sa anino na nakikinig. Nagiging mas magaan ang sitwasyon nang magpahinga si Ian at Xiaogi sa beach. Pinapasalamatan ni Ian si Guangli Jun sa pagdadala sa kanila. Humihiling siya na tanggapin ito bilang regalo para sa kanyang bagong posisyon bilang yama.
Hinihikayat niya silang magsaya, kaya tatlo silang tumakbo sa dagat para mag-splash. Isang malaking alon ang naka-injure kay Yen, kaya kailangan ni Xiaogi na bigyan siya ng siye. Pero sinabihan siya ng kanyang boss ng masakit dahil nagbiro siya tungkol sa halos pagkamatay ni Yen. Si Guang Lijun ang huminto sa galit at tinuro ang sirenang nahulog sa dalampasigan. Lumapit ang trio habang nagiging mulat ang nilalang dagat. Umabot si Yen at tinanong ang pangalan nito pero sumigaw ang sirena sa takot. Sinabi ni Guang Lijun na hindi siya natatakot sa kanila habang tinuturo ang dagat. Isang grupo ng mga sugatang mermaid ang lumutang sa ibabaw. Inutusan ni Ian ang mga ito na dalhin ang bangka sa dagat para alamin ang nangyayari. Samantala, pinangunahan ni Arichan ang kanyang mga tao papunta sa nadurog na nayon at isa sa kanyang mga tauhan ang nag-report na hindi nila mahanap ang pinagmulan ng kontaminasyon. Tumutugma ito sa sinabi ng kanilang impormante. Balik sa dagat, nahulog si Yen sa isang malaking alon habang isang malaking halimaw ng dagat ang lumabas mula sa tubig. Sinubukan ni Guang Lijun na tumalon para tulungan sila, pero hinawakan siya ng sirena at gustong manatili siya para protektahan sila. Patuloy na hinahabol ng halimaw ng dagat sina Yen at Xiaogi, pero bago ito makalapit sa dalawa, inintercept sila ni Wan Lijun sa kanyang anyong dragon at itinulak ang nilalang pabalik. Mukha siyang wish version ni Shenron. Sinabihan niya, silang bumalik sa kaligtasan habang siya ang humahawak sa panganib. Napagtanto niyang ang halimaw ay may supernatural na lakas, kaya humingi siya ng tulong kay Yen na pumunta sa Dragon Palace para humiram ng armas na pwedeng gamitin laban sa malakas na kalaban. Binalutan niya sila ng bula na nagpapahintulot sa kanila na bumaba sa ilalim ng dagat para kunin ang armas. Dumating sila sa palasyo ng dragon kung saan sila'y tinanggap ng maganda. Matapos niyang gamitin ang parehong parirala ni Sun, ang hari ng lugar ay nagsimulang umiyak. Akala niya ay dumarating si Yen para nakawin ang kanilang armas. Nagtataka siya dahil humiram lang sila. Tumanggi rin siyang tumingin sa kanya dahil ang patakaran ay kapag tumingin siya, mawawalan siya ng buhay. Nakita ni Yen na kakaiba ang ugali ng hari at nag-isip na baka ito ang gawa ni Sun nang kumuha siya ng kanyang staff noon. Lalo itong napagtanto. Habang naglalakad sila sa palasyo, na may karatulang nagtuturo sa sinumang gustong magnakaw ng armas. Isa ito sa 4 na Celestial Iron Pillars. Ito ay pag-ari ng South Sea Domain. Ipinakita ng hari na kinuha ni Sun ang pag-ari ng East Sea. Kahit ang mga dakilang Diyos na maraming taon nang nag-aaral ay hindi kayang galawin ang malaking staff. Bago makapagpahayag ang hari ng pagdududa kay Yen, inutusan niya itong lumiit, at talagang lumiit ito at tinamaan ang hari dahil sa pagdududa niya. Ang pagkuha ng pilar ay nagdulot ng bahagyang pagyanig sa lugar. Natakot ang hari at agad na ibinigay sa kanya ang kasamang armor, akala niya ito ang dahilan. Samantala, sa ibabaw ng dagat, patuloy na nahihirapan si Guang Lijun laban sa halimaw. Umikot ito at itinapon siya bago mag-fire ng mga water bullets. Nakialam si Ian sa kanyang magarang pagpasok gamit ang bagong armor niya na may hawak na staff. Kumikislap siya sa ginto habang ang aura ay sumasayaw sa paligid ng kanyang katawan. Tumuloy siyang bumaba handang tapusin ang laban pero hindi ito umubra dahil ang staff ay tumama sa ulo ng halimaw. Sinubukan niyang magpanggap na cool habang ipinaliliwanag na ito ang kanyang unang gamit ng staff, kaya hindi pa siya sanay kung paano ito kontrolin. Hindi nag-aksaya ng oras ang halimaw at sinimulan ang kontra-atake sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanya. Tumakbo si Guang Lijun para tumulong pero nakabawi siya at inutusan ang staff na lumaki. Dahil dito, tinaga nito ang nilalang dagat habang ito ay nahuhulog. Natalo, nagbalik ang dragon sa kanyang anyong tao at nagmadali kay Yen upang siguraduhin na hindi siya nasaktan. Pero abala siya sa pagsusuka dahil sa pagkahilo mula sa pag-ikot. Nang humupa ang kanyang pagduduwal, sinimulan niyang suriin ang espiritu ng halimaw at nagtataka kung bakit ito nasa anyong babae. Ipinaliwanag ni Guang Lijun na isa siya sa mga sinaunang nakaselyong diyosa ng kanlurang kontinente na tinatawag na Wilpro. Siya ay anak ng mga diyos ng dagat at lupa. Naguguluhan si Yen dito. Samantala, nakipagkita si Arikhan kay Dumon, ang pinuno ng kanlurang ilalim ng lupa. Pinapaalala niya na ang pagsasalungat kay Yen at sa iba pa ay magiging hindi mapigilan. Ang kanyang mga aksyon ay naglabas na ng isang sinaunang nakaselyong diyosa. Kinukutya siya ng Diablo at inihahambing siya kay Yen na nag-uumal ng kanyang galit. Hawak niya si Dumon, nangangako na siya ang magiging pinakamataas sa kanila kapag naipatupad ang kanyang plano. Dahil sa patuloy na problema ni Yen kamakailan, nagtungo siya sa Shanghai Company sa mundong tao para humingi ng tulong. Gayunpaman, hindi nakapagbigay ng tiwala ang kanilang pangunahing opisina. Sinalubong sila ni Yishang, ang assistant ng presidente ng kumpanya. Ipinaliwanag niya na sila ay isang ahensya na nakatuon sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga sinaunang Diyos, halimaw, at iba pa. Formal niyang ipinakilala si Zhu.
Dan, ang presidente, na alam na ang sitwasyon. Nabigla si Ian sa kanyang hitsura at inilarawan. Siya bilang manok. Na-offend si Zudan na nagsabing naroon siya para sa kanyang tulong at hindi para kutyain siya. Siya rin ay isang ikalawang henerasyong emperador. Tiniyak ng kanyang assistant na siya rin ay nagkaroon ng parehong reaksyon nang una niyang makilala ang presidente. Binabaliwala ni Zudan ang kanilang kawalang galang at ipinaalam sa kanila na kailangan nilang pumunta sa North Pole at kunin ang kapangyarihan ng pagbaha mula sa isang tiyak na halimaw kung gusto nilang malaman kung paano pumasok sa reincarnation. Ang mga sinaunang Diyos. Pinayagan niya si Yishang na gabayan sila. Kahit na siya ay tao, kaya niyang makita ang espiritual na katawan ng mga sinaunang Diyos. Maya-maya, naglakbay ang trio sa North Pole, kung saan nakipaglaban sila sa matinding lamig. Si Yen at si Xiaogi ay nagiging parang nahihirapan na sa kanilang paglalakbay, habang si Yishang ay nakatunghay lamang. Medyo naguguluhan sa nangyayari sa harap niya. Naging seryoso silang lahat ng may magandang aura na lumitaw sa harap nila. Ipinaalam ni Beixing na tanging ang mga sinaunang Diyos mula sa ibang mundo ang makakagawa ng ganitong ilaw, na nagpapakita na ito ay dapat nakatago sa aurora. Tama ang kanyang sinabi habang nagsisimulang magbago ang hangin sa paligid ng aurora nang lumitaw ang sinaunang Diyos na si Zhujo. Ipinahayag ng kanilang gabay na hindi nagsasalita ng wikang tao ang sinaunang nilalang, gayunpaman, dahil si Yen ay isa sa mga boss ng ilalim ng lupa, dapat niyang maipahayag ang kanyang sarili sa nilalang. Humakbang siya pasulong, nakatingin sa nilalang sa isang estado ng trance. Hinila siya ng pulang dragon sa isang ibang dimensyon, at siya ay nahimatay. Nagtataka siya sa kanyang espiritual na estado, at nagsimulang maglaro ang mga eksena mula sa kanyang mga alaala. Ipinakita kay Yen ang kanyang ama noong siya ay bata pa na kinakausap si Zhujo. Nakiusap siya sa sinaunang Diyos na ilipat siya sa North Pole, dahil si Jiangshong ay sadyang nagsasara sa mga Diyos. Hindi kayang tiisin ng ilalim ng lupa ang kanyang kapangyarihan. Nangako ang kanyang ama na panatilihin ang kaayusan at protektahan ang lahat ng itinayo ng sinaunang Diyos, kahit na nagbigay siya ng panunumpa na kahit ito man ay kabutihan o kasamaan, bawat isa ay makikilala at makakatanggap ng kanilang hatol habang nananatili ang katarungan. Nagtapos ang paningin ng makabangon si Yen at makita ang kanyang mga kasama na humahawak sa kanya. Napansin ni Aishin na ang sinaunang Diyos ay nagtatago lamang sa kanila at walang intensyon na saktan ang trio. Humakbang siya pasulong, pumasok sa kanyang espiritual na estado. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dragon, at ipinaabot na nauunawaan niya ang kanyang intensyon, habang inihahayag din na siya ang anak ng matandang dakilang hari. Ginawa niya ang parehong pahayag gaya ng kanyang ama, bago humiling na ibigay nito sa kanila ang kanyang lakas. Matapos marinig ang mga salita, ginawa ito habang nahuli ni Xiaogi ang kapangyarihan ng pagbaha sa isang garapon habang ito ay nawawala. Nangako siyang tutuparin ang pangako ng kanyang ama na protektahan ang lahat. Samantala, sa ilalim ng lupa, nakatanggap si Arikhan ng ulat na natalo si Wilpronien. Humahanga siya rito dahil mas gusto niyang malakas ang kanyang kalaban upang maging kawili-wili ang laban. Nakikita siyang naghahanda na magsumon ng mga halimaw na mukhang makapangyarihan na nagdadala sa pagtatapos ng season.